ang ating regular. Pwede na rin to siguro nga co-anchor natin dito. Oo. Ayan, magandang hapon po, Sir Ronald Llamas. Happy New Year! Magandang hapon, Zandro at saka Maan. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year din kay Professor Jean Franco. Ayan. Yan, tunay na professor yan. Ako, hindi tunay. Drop out lang ako eh. Oo. Alam niyo, Father. General, lahat na eh, no? Katabi mo ba ngayon ng iyong bolang kristal? Nalinis mo na ba siya? Natawag din ang manghuhula. Kasi anong lucky color of the year? Hindi, ano po ba, Sir Ronald? Ano bang inaasahan natin for Oo. 2026? Yung Anong outlook natin? Oo. fearless forecast. Ito yung bigay sa akin ni Kwan, oh. Ni Edling Gao. Yan, yan na lang. Oh. Oo nga. Well, hindi naman kinakailangan ng bolang kristal para makita yung ilang mga indicative na mangyayari sa 2026. Dahil napakahalaga nitong 2026 this will be a very defining year. More than 2027. No, lahat ng mga posibleng mangyari sa 2028 will be shaped ngayong 2026. No, halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung objective sitwasyon natin, mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, no? Inflation, low investment, no? At saka itong corruption scandal natin, yung government spending, tapos itong pahina na peso, global situation, etc. etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-i-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos, meron ding mga kaso na naka-file sa ombudsman. Plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Dagdag pa dyan ay hinahunting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. So may ganong klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. No? Ikatlo ay itong anti-corruption scandal ay parang nabitin yung mga tao nitong nakaraang Disyembre. Dahil sabi ay marami nang sasampahan ng kaso at marami nang ipapakulong before Christmas. Kung hindi yan mangyayari dito sa first quarter ng ating taon, especially ngayong January at February, baka sumabog na naman ito sa next EDSA celebration, 40th anniversary ng EDSA 1 sa February 2025, na magiging mensahe is again anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. At panghuli ay may gagawin bang mga reforma yung ating gobyerno? Halimbawa, itong promisa nila na anti-dynasty bill na mukhang marami nagsasabi, parang hindi naman anti-dynasty. Lalo na yung version ng Speaker at saka ni Sandro Marcos. Itong kanilang iba pang mga bill, halimbawa, matutuloy ba itong bagong ICI, itong ICIAC ni Congressman Laila de Lima na mas malakas at mas independent. Tapos itong review ng party list law, no, etc. etc. So, ito yung mga haharapin natin ngayong 2026. At mukhang marami rin pong trabaho sa bahagi ng ombudsman dahil siya rin po yung maghahabol doon sa mga nabanggit niyong pangalan. Correct. At saka dito ang December, hinahanap siya. Nasa na ba si Ombudsman Boying Remulla? No? Sabi ni John Vic, kapatid niya, Secretary John Vic, nag-golf naman daw. Sabi ng iba, na hospital daw uli. No, dahil hindi naman simple yung kanyang naging karamdaman nitong nakaraang taon. Kaya mahalaga na magpakita siya at saka linawin ano na bang status nitong mga kaso laban sa mga big fish. Ano na bang kaso? Ano na bang status itong kaso laban kay Vice President Sara?
na plunder, etc. etc. Pero mukha namang AI kasi yung nagkalat na picture ni Ombudsman Boying. Pero bakit po kasi may ganito? Bakit may lumalabas na bakit tila merong gusto na palabasin na siya ay sakitin, siya ay hindi kayang gawin, hindi kayang gampanan ang pagiging ombudsman? Well, itong nakaraang 2 taon ay very serious yung kanyang naging karamdaman. At inamin naman niya, yung isa rito ay yung leukemia na hindi ganun kadali para sa mga may edad na mga tao, no? Kaya ito yung patuloy na suspicion na yun ba ay na bumabalik sa kanya. Lalo na ngayon na napakarami ng trabaho, sabi mo nga Sandro. Stressed. No? Parang siya yung full crew ngayon dito sa mga nangyayari ng mga kaso all over the place. So, Professor, ang kulit no? Sir Ronald, kung ano man yung kahinatnan ngayong 2026 ng ating politika, yun na, yung parang makikita mo sa 2028. Parang ganun ba yun? It may shape 2028. Dahil halimbawa, kung napansin nyo no nakaraan, si Vice President Binay ay siya pa rin yung pinakamataas after the midterm noong 2013. Pero dahil merong nilunsad na investigasyon sa kanya regarding corruption for 2 years no sa Senado at iba pang mga layers ng ating gobyerno, pagdating ng 2016 ay gumuho siya. Kahit siya yung pinakamataas for 2 years after the midterm. No? So, hindi assurance na kahit mataas ka ngayon, katulad ni Vice President Sara, ay yan ay masusustain. Lalo na may mga nakaamba na mga investigasyon sa kanya sa Kongreso, Quadcom 2.0, sa Ombudsman, plunder, etc. No? At itong parating na impeachment case. No? Kaya hindi ganun siya kasigurado. Posible rin itong 2026 ay sumulpot na yung mga tatakbo sa 2028. Dahil dito sa massive anti-corruption movement na ito na naghahanap ng leader, posibleng may mag-lead dyan at siya yung maging isa sa mga contenders for 2028. No? So, maraming pwedeng mangyari. So, may maagang pupustura na. May maagang pupustura na. Actually, ngayon nga meron eh. Yes, diba? dahil hindi kasi tayo business as usual Iba tong sitwasyon natin Naiiba ito sa for the past 40 years. Kaya usually yung business as usual, lalantad yung mga kandidato a few months before the campaign period. Or a year before the campaign period. Ngayon baka mapaaga. Ayun nga, diba? Pag maaga daw, diba, babakbakan ka, mas maagang lalabas din yung iyong mga, mga nakatagong skeletons. At yun na nga, sabi mo, maaga ka sa una, nangunguna pa nga, tapos lagpak, ikaw pa yung pinakalagpak sa huli. Konyan, yes and no. No? Yes, pag masyadong maaga, ay lalo na kung mataas ka ng maaga, sa iyo nakafocus sa mga banat. Pero at the same time, merong anti-corruption movement ngayon na naghahanap ng leader. So, yung iba sa atin, hindi makakapaghintay sa 2027. Ngayon nila gustong makita sino ba yung kanilang kandidato. So, yes and no, yung old rules of the game ay nandyan pa. Pag masyado ka maaga, ikaw ang pupuruhan. Pero at the same time, no, kung merong mga kandidato na gustong pamunuan itong lumalawak na anti-corruption movement, kailangan niya magpakilala ngayon, hindi next year. Pero hindi po ba mauulit yung parang nangyari noong 2016 na yung 3 frontrunners ang nagsiraan kaya nagkaroon ng isang Duterte presidency? Yes, dahil kung maraming tatakbo ngayon, siguradong mananalo si Sara. No? Pero kung isa lamang ang tatakbo labang kay Sara, no, at si Sara ay tatamaan ng husto dito sa mga investigasyon na nakaamba sa kanya, sa Quadcom, sa Ombudsman, sa impeachment, then may aangat at may bababa. Ang sinasabi ko lang, yung old rules na pag ikaw ay napaaga, gugulpihin ka ng husto. Yes, nandyan yan. Pero at the same time, naghahanap ng maagang leader itong anti-corruption movement na magpakilala ngayon, hindi next year. So it's a combination of the old and the new. Ayan, kailangan na magkaroon na ng direksyon para malaman na natin. Sige po, marami pong salamat Sir Ronald.
Salamat. Happy New Year Happy din. New no? Year. Lalo na kay Professor Jean Franco. Long time no see. Maraming salamat. Tunay na professor. Ayan. Maraming salamat, Sir Ronald. Yan nga po si Ginoong Ronald Llamas, isa pong political analyst.